In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong mga panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inaanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahala magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahala magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod. At isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay.' Pagbalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang utos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Filipos. Sa Ebanghelyo ngayon, araw, ibinahagi ni Jesus ang parabula ng isang malaking piging. Nag-aanyaya ang isang marangal na lalaki sa kanyang mga kaibigan, ngunit lahat ng kanyang inimbitahan ay nagbigay ng dahilan upang hindi makadalo. Sa halip, inaanyayahan niya ang mga pulubi, bulag at pilay upang mapuno ang kanyang tahanan. Ang mensahe ng parabula ay nagsisilbing paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na dumalo sa kanyang kaharian. Sa ating panahon, maaari nating makita ang piging na ito bilang panawagan ng Diyos na magkaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa Kanya. Ngunit tulad ng mga taong nagdahilan sa kwento, marami rin sa atin ang nasisilaw sa kasiyahan at material na bagay. Kaya't nawawala ng oras at malasakit sa paanyaya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, misa at paggawa ng mabuti. Halimbawa sa kasalukuyan, sa makabagong mundo, maraming pagkakataon ng ating oras ay nasasakop ng trabaho
social media at iba pang abala na nagiging dahilan ng hindi pagdalo sa misa o hindi pagtugon sa tawag ng Diyos. Halimbawa, ang mga kabataan at maging ang mga matatanda ay mas tutok sa kasikatan, online entertainment at mga makabago ngunit pansariling layunin. Naging dahilan ito upang malimutan ang tunay na paanyaya ng Diyos na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya. Sa unang pagbasa, inilahad ni San Pablo ang kababaang loob at sakripisyo ni Kristo. Bagaman, Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagpakumbaba, sumunod hanggang sa kamatayan sa krus. Isinasalaysay dito ang dakilang halimbawa ng paglilingkod at pagmamalasakit na dapat nating tularan. Ano ang magandang gawin bilang San Romano Katoliko? Una, paglalaan ng oras para sa Diyos. Sa kabila ng ating abala, paglaan ng oras para sa panalangin, pagdalo sa misa, at pagbasa ng salita ng Diyos. Ang pagiging bukas sa mga gawaing espiritual ay nagpapakita ng ating pagtugon sa paanyaya ng Diyos. Pangalawa, pagpapakumbaba at pagsunod kay Kristo. Sundan ang halimbawa ni Kristo sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba at handang magsakripisyo para sa kapwa. Makikita ito sa simpleng pagtugon sa mga nangangailangan at pagbibigay ng oras at malasakit sa pamilya at komunidad. Pangatlo, pagbabahagi ng mahalaga ang pagtuturo ng pananampalataya sa mga hindi nakakaalam o hindi na madalas makadalo sa misa. Maging halimbawa sa kabutihan at kahalagahan ng pananampalataya sa ating mga gawa at salita. Sa ganitong paraan na ibabaghagi natin ang diwa ng paanyaya ng Diyos sa iba, lalo na sa ating mga pamilya at komunidad. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!